Ito na. Ito na. Nasa linya na ho natin. Ating hong kausapin ang tagapagsalita ng ating National Maritime Council, si Yusek Alexander Lopez, sa umagang ito. Kaugnay pa rin ng pagbabalik ho sa Palawan na ng BRP, Teresa Magbanua. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Saksi sa Double B, si Weng at Weng. Double Weng sa saksi sa Double B. Good morning po. Good morning Yusek. po, Yusek. Hi, good morning, Weng at Weng. Yes, sir. Weng. Opo, Double Weng. Minus Joel muna ngayong Opo, umaga. opo. Pero Yusek, ang tanong, pakibigyan kami ng tapat na sagot. Ano po talaga ang naging pangunahing dahilan at nagtulak para magdesisyon ng gobyerno na alisin ang Teresa Magbanua sa Escoda Shoal? Ay, ang primordial reason o factor actually yung kalagayan ng mga tauhan natin doon sa loob ng Teresa Magbanua. Diba, matagal na sila, more than 5 months na sila doon. Opo. At nalaman din naman natin na pakunti ng pakunti ang kanilang provision. And it came to a point na yung mga tao natin nagkakasakit na. Nakita niyo naman siguro yung pagdating ng banwa, ng barko sa Palawan, yung itinimba na naka-stretcher para mga tao natin. No? Seryoso yung medical attention na kailangan ipataw sa kanila. Mm. So yung rotation and resupply mission, hindi na po kayang gawin? Actually, kaya lang very challenging eh. Di ba nga tulad ng una meron na nga tayong tinatempta, no? Pinanggalan tayo. So the last, yung huling supply ay through the aircraft. But then again, pwede pa sana, patagalin, kaya lang yung condition talaga ng mga tao natin ang pinaka-factor. Mhm. Kaya medyo binigyan natin ng importansya yung ganong dahilan. Hindi pwede ho, Yusek, na gawin ay yung personnel ho ay mapalitan ho natin. Ngayon, kaya sila bumalik, kailangan talaga hindi lang yung may sakit, Mm. dahil doon sa katagal nila doon sa dagat, sa laot, nagkakaroon ng ng psychological effect sa mga tao natin. Mhm. Kaya nga isa doon sa mga gagawin up to a certain extent, yung medical treatment, medical check-up sa lahat, and to a certain extent baka may psychological test. Yes, sir. Opo, yun Kasi gusto di ba mo malaman, may partner. merong panahon po nang itinatagal ang mga tauhan natin dyan sa, katulad sa Ayungin Shoal, meron tayong RORE, Rotation and Resupply Mission. Pag rotation, di ba nagpapalit po tayo ng tao? Hindi natin yung kinakayang gawin po dito sa Teresa Magbanua? O is it because masyadong marami yung mga Chinese na nambubuli sa atin dyan? May pagkakaiba yung rotation of personnel doon sa Ayungin tsaka rotation of personnel sa barko. Kasi sa barko, medyo specialized yung mga ginagawa nila. Unlike sa Ayungin, it's more on physical presence lang. Yes. Pagbabantay, more sentinel. Samantalang sa barko kasi may mga specialties na kailangan hindi naman basta-basta mapapalitan. Opo. So yung sinasabi nating palit-palit ng tao, hindi siya ganun kadaling gawin pag sa barko. Oo. Mm. Kasi may special skill. Kasi running Yes. ship ito, running ship, hindi po Yes, ba? Or- may mga engine man dyan, Yes. may mga may mga ganun specialty skills na hindi kailangang hindi madaling palitan. Oo. Okay, or kung sakasakali man, hindi man madali palitan yan, pero baka pwedeng gawin ng paraan, kung sakasakali man, mahirap ba na dalhin natin yung pamalit personnel ho doon? No. Dahil nga, baka ho, kasi yan kasi nakailang beses na ho, ini-intercept ng mga Chinese Coast Guard ang ating mga galaw ho dyan sa Escoda Shoal. Yan ho ba'y na, para ho maiwasan ang anumang conflict? Hello? Yusek, yung hubay para ho hindi maiwasan yung anumang mas matindi pa o ma-escalate ho ang sitwasyon sa area na yan. Kaya kinakailangan yung i-pull out na mismo yung barko. Yung nabanggit ko kanina, aside from yung physical, mental, and medical conditions ng ating mga tauhan, yung barko mismo kasi dapat i-pull out na rin. Kumbaga sa kotse, meron tayong maintenance schedule. Plus the fact meron siyang butas, di ba, Yusek? Precisely, Precisely, may butas pa siya.
may tatlong sira na kailangang ibalik talaga sa yard para ma-repair. Okay, ito ang Okay. tanong, Yusek. Magpapadala ba tayo ng bagong barko sa Escoda Shoal po? Well, as of now, meron tayong pinadala, may directive na yung ating commandant na magpadala ng kaukulang asset para lang ma-maintain natin yung monitoring, detection of illegal activities, and physical presence, presence natin sa area. Pero tingin ninyo, makakabalik pa tayo? Pababalikin o na ini-expect nyo na harangin tayo na napakaraming barko ng China doon? Ini-expect natin, may pagkahara na mangyayari. Pero bigyan natin ng konteksto yung lugar. Kasi Opo. yung Sabina Shoal, ito ay napakalaking area. In fact, kung ipagsasamahin mo yung Caloocan, Manila, Navotas at Malabon, ganun kalaki yung Sabina Shoal. Oh, malawak. Saka hindi lang naman basta-basta kung kunyari, yung kinaalisan ng Teresa Magbanwa, doon din pupunta yung Yes. papalit. Hindi naman gano'n no? So we have a big area to cover at hindi lang sa isang lugar. So at saka pag-monitor ng pag-cover nun, ay hindi lang kailangang gawin ng isang barko. May mga sistema tayo na pwede natin ma-monitor yung area na yun. Okay, so kailan po ang plano na palitan ang Teresa Magbanwa? Nagbigay na ng directive yung ating commandant na siguro sa laot na yun, nasa vicinity na naman yun. So, yun lang, I do not want to give any Yes. indication. So meron na po tayong pinapunta, yun lang po ang malinaw. Meron na tayong pinapunta kapalit ng Teresa Magbanwa. Meron. Yun. Yun ang mahalaga doon. Not necessarily kailangang exact location, basta nasa loob ng Escoda Shoal vicinity nandun siya. O within Escoda tama. Shoal. Alright. Tama yun. Opo, pero yung pong pagbabanggit ng mission accomplished, para lang humalinaw sa ating mga kababayan na nag-alala, at baka mawala sa atin ang area na yan, ano yung mission na nagawa ho ng Teresa Magbanwa ho doon na na-accomplish? Unang-una yung mga mission ng ating mga barko doon, Coast Guard man, Armed Forces, is to conduct maritime domain patrol, yung tinatawag natin maritime patrol. So, pinapakita natin, pag ginagawa natin yung pinapakita natin ng flag, pinapakita natin sa mundo na atin ito, pinapakita natin sa mundo na ito ay ating susubaybayan at puprotektahan. So, that's one. Another thing, dahil yung na-obserbahan nga nila na parang may ginagawang illegal itong so binantayan nila para to be sure kung ano talaga ginagawa, pagpatsyag, at at the same time nagpaano sila ng naging platform yung Teresa Magbanwa, nagpumunta yung mga scientists natin from the Marine Science Institute para to conduct a marine study doon sa area. Kaya doon natin nakita na merong degradation of the maritime environment doon. So, Nasira yun yung mga naging role ni Magbanwa. Bakit siya umangkla, Bakit siya umangkla? Kasi sabi mo kanina, napakalaki ng lugar na papatrolyahan niya. Para tumagal siya, dapat hindi siya yung gala-gala kasi mauubusan siya ng mauubusan ng gasolina. So, that's one of the reasons why nag-angkla yung Magbanwa. Bakit daw po, may tanong actually, may logic yung question. So ibabato ko ito sa inyo, Yusek. Bakit nung bago pinull out si Teresa Magbanwa, hindi mo na nagpadala ng kapalit? Para yung presence ay maintained. Kasi bago yun, di ba? Nagpadala tayo ng dalawang supply vessels. Kaso hinarang at binangga-bangga So talagang very, very challenging. Kasi ang style nila doon, dahil pupunuin nila ng mga Coast Guard vessel, pati Chinese Malaysia vessel, papahirapan talaga tayo. So those are the challenges. Pero hindi naman tayo magpabuckle down doon. Okay, Marami tayong paraan. Kaya lang, again, ang naging talaga, what broke the camel's back nga ika nga, yung condition ng mga tao natin. Opo. Hindi ka pwedeng, hindi ka tanggap na lumala at baka, God forbid, baka may mamatay sa tao natin. Kasi nakita niyo yung kanilang medical condition, dehydrated. Yes, totoo po Bakit yan. naging dehydrated yung mga tao natin? Una-una, although meron silang water maker na tinatawag natin na desalinator, dahil kailangan dahil matagal na sila sa lugar, kailangan palitan ng filter. Diba, bibili tayo dito ng mga water, diba? Pinapalitan ng filter, ganun din doon sa barko.
That's why yung quality ng tubig nila na iniinom ay hindi na maganda. Yung mga sumasalok na lang sa tubig ulan eh. Ganun natin. Ito lang, Yusek, kung yung Teresa Magbanwa na pinunout natin sa Escoda Shoal ay isa sa pinakamalaki na po natin na barko ng Philippine Coast Guard, baka mas maliit dyan ang ipapalit natin. Kung yung malaki nga binunggo-bunggo, nagkabutas-butas, paano pa kung maliit ang ipapalit natin? We recognize that challenge. No? Kasi hindi naman ganun kalaki yung natin karami yung mga assets natin. So these are operational challenges Yes. na we allow the Philippine Coast Guard to address it. Tsaka pinapaalam din natin sa ating mambabatas na talagang kulang yung dagdagan yun yung budget ng Philippine Coast Guard and Armed Forces Philippines. So para talagang ma-cover natin yung ating dapat protektahan. Opo. Okay. Asek, meron ho kasing na-announce ang DFA, September 12, inanunsyo ng DFA na ang Pilipinas at China ay pinanatili yung kanilang posisyon na talagang paghanap ng paraan para maresolba para maiwasan ang anumang konfrontasyon ho dyan. Pero umabot ba tayo sa isang kasunduan para ho maiwasan ang anumang konfrontasyon? At ito ba ang isa sa mga napagkasunduan na sige, ibabalik na lamang muna natin ang Magbanwa sa port? Well, marami silang napag-usapan doon. Ang maganda doon sa dalawang bansa nag-uusap Pero yung pagpulot ng Magbanwa ay hindi, inuulit, hindi isa sa mga kondisyones. In fact, nagmatigas tayo na ang ating presensya doon sa Escoda Shoal ay mananatili. So Yes. nandun yung position ng gobyerno. Wala naman hong banta na binigay ang China. Okay, ulit. Wala hong bantang Binitiwan ng China. ang China kung hindi natin aalisin ang BRP Teresa Magbanwa. Actually, nagbigay nga sila ng banta, di ba? Pero yung mga ganung banta, wala namang pagbabago doon sa nakaraang pagbabanta nila noon. Palagi sila nasasabi na gagawin nila ito, gagawin nila ito. Pero again, pananakot ito. It's just intimidation on their part. That, although hindi natin binibigyan ng malaking importansya, hindi na natin binabaliwala. Ibig sabihin, nandyan yan noon, ngayon, at siguro definitely sometime later, ilalabas ulit nila yung mga bansa. Panghuli na lamang sa akin, kung hindi ho nasira ho yung BRP Magbanwa, mananatili ho ba siya dyan sa area na mismo ng Sabina Shoal at tuloy ang pag-iikot-ikot niya lamang at pagbabantay dyan sa area? Up to a certain extent, oo. Kung may bibigay lang sana natin mga supply, katulad yung mga filters ng kanilang desalinator, tatagal yun. Tsaka pati even yung fuel, pwede natin supplyan yun. Ang problema talaga, pinapahirapan talaga tayo. Pinahirapan tayo at papahirapan tayo. Ini-expect natin yan. So having said that, parang umatras nga tayo, Yusek. Parang sabi nga po ng mga nagtitext sa amin dito, parang kumurap tayo doon sa pressure ng China. Is that how it is? Paano nyo po kukontrahin yung mga ganong pananaw ng kapwa natin Pilipino? So, ililino natin. Hindi tayo kumurap, hindi tayo nag-buckle down, hindi tayo naduwag. Umalis tayo doon dahil sa ating condition ng ating mga tao natin. Babalik tayo at ipapanaga natin ating karapatan, ang ating claim to this position. We will never buckle down. Sabi nga, ang position ng gobyerno, hindi tayo aalis doon, hindi tayo magbibigay ni isang kwadrado pulgada ng ating teritoryo sa bansa kahit na napakalakas na pwersa ang magana sa atin. Nasa atin ang batas. We have the moral ascendancy, we have the moral high ground. Okay. Last point na lang, yung papunta po na barko, kapalit ng Teresa Magbanwa, ay Coast Guard ship din po, Yusek. Hindi po Navy ship, not gray ship ito. Nagpadala ang Coast Guard. Pero again, hindi lang yung pag-monitor natin, hindi lang ang strategic presence natin doon ay natin sa isang asset. Marami tayong paraan para ipalangaga natin, ang presensya natin ay maramdaman ng ating taong bayan. So maraming paraan. So hindi lang yung iisang barko, papuntahin natin isang dalawang barko. Isa lang sa mga paraan yun para ma-monitor natin, ma-detect, at kailangan ma-prevent natin yung mga illegal activities.
Alright. Alright. Yusek, Yusek, maraming thank you, salamat sa po oras. at naging tensyonado ang weekend nyo. Sana makapahinga naman kayo. Maraming salamat po, Yusek. Thank you. Then magpano lang sana ko, Weng. Please. Sabihin ko lang sa ating mga taong bayan, Opo. huwag tayong mangamba dahil wala po tayong binibigay na teritoryo sa ibang foreign power. Matali din ho tayo, kaya sana tayo mga ibang Pilipino rin ay magdasal din. No? Let's rally behind our government and let's rally behind our flag. Tayo po ang dihado dito, so you need your cooperation, we need your prayers, and so that we can have this national will to fight any adversary. So ang Thank you. Escoda Shoal atin yan, Yusek, ha? Atin yan. Okay. Salamat. Yusek, maraming salamat. Good morning po. Thank you rin. Thank you. Double Weng. Thank Good you po, morning. Yusek Alexander Lopez, spokesperson ng ating National Maritime Council, mga kapuso.